So, if hindi ka pa nakakanood ng original video, please, as much as possible, panoorin mo muna yung original video down below, dyan sa description or sa comment section. Now, ang papanoorin natin, or re-reacta natin, ay ang GL versus Ruffian. So, again, panoorin ang original video. If hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Ito yung sunod yung panoorin pagkatapos. Game? Game. Mga pangalan na nandito sa lineup, feeling ko masyado maaga para mapasama, pero sobrang sarap sa pakiramdam. Yun, may confidence naman na kaya kong gawin yung plinano ko. Pag magawa ko lang yung na-practice, yung plinano, yun, masaya na ako. Just so you know, if hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo muna yung GL versus Husky before tong GL versus Ruffian, since meron daw connection itong dalawang video. So this is a raw reaction, no? It's not yet 24 hours since it was released, pero natiis ko yung buong gabi to not watch this as early as possible. So, ayun. Regardless sa resulta, pero hopefully maging classic yung parehas na laban. Siyempre, hindi ko pwedeng sayangin yung pagkakataon. Hiniling ko ng matagal na pagkakataon na beses, at ngayon nandito na ako. Going in, may Totoo, kasi matagal niya nang ino-call out si GL, but still, deserve naman. strategy talaga akong iniisip going in sa battle kay Ruffian. So, ewan, risky siya, pero if sakto yung preparation, yun, sana mag-pay off. Current God, train of thoughts. Ayun, kahit ganun lang, wala na masyadong explanation. Experimental type shit daw yung ginagawa niya ngayon, di natin alam. Isa siya sa mga pinaka hinahangaan ko sa bagong kong era man to. Nandyan yung punchline count, aggression, delivery, and overall solid package. Papakita ko lang yung best ko, magiging ako lang yung ako laban sa kanya. Grabe, no? Parang pinakyan na lang. Kanina ako pakyan sa harap eh. Dito rin ako. Kaya gusto kong pakita sa'yo na kaya kitang sabayan sa kung ano mang ginagawa mo. Initially, inisip ko na mahirapan ako, magagawal ako sa oras, pero nagawan ko naman ng paraan. So I think it boils down na lang siguro sa focus on the day, on the event, on the stage. GL Champ, isa sa mga hinahangaan at nire-respeto ang MC, pero ngayong gabi, pasensya na, kailangan nating magbastusan, kailangan muna itang bastusin at wala muna akong pakialam kung anong pangalan na yung naitayo mo para sa sarili mo. Nandito ako para gawin yung makakaya ko para durugin ka at fuck the gods, man. Yo, rough. The yun. gods, man. No? Grabe yung dedication ni Ruffian at this point dito sa start, no? Kitang-kita mo na wala sa kanya yung feeling na kaya ko mabodybag na ito. Alam niyang kaya niya makipagsabayan eh. Takit sa entablado, alam kong gusto mo tong match up, gusto ko rin to. Alam ko ibibigay mo lahat, ibibigay ko rin yung lahat ng to. Saka yun, salpugan na lang, tignan natin kung anong mangyayari. Flip top, Vuelta Balento 12, dito pa rin Metro 10 Pasig. Panganim na laban na natin ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin. Sana nag-enjoy kayong lahat. Flip top magigay para sa parating natin putang inang laban. Shoutout sa lahat ng MCs na buo na liga. Lahat ng mga MCs na nagtanghal kanina pa. Mga frontliners natin na nandito pa kanina pang umaga. At syempre, sa Flip Top staff na kahapon pa lang andito na. Lahat ng mga suppliers natin represent collabs. Shoutout sa inyo lahat. Flip Top official merch. Silipin niyo yan. Vuelta Balentong through the years. Kanina nagsuot ako ng soundcheck shirt. Ayan. Post na si Arik, niyan no? online. Sa kanan ko, galing pa ng baras. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Ruffian. Oh my God! Gogo ko. Parang ano eh, no? Kakalampagin eh. Shit. I did my best, But I think my best wasn't good. Tang ina mo, Ruffian. Dapat, I think, wag mo muna ginamit to, no? I mean, alam namin talo, but like, sa mga hindi pa nakakaalam ng results, no?
Pag ganyan yung tunog, alam mo nang talo eh. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Caught off guard. Fuck the gods! At sa kaliwa naman, balon Ito, na ito. actually, ito yung parang hinahanap natin sa battle rap, no? Yung parang, yung aggression. Kasi parang, dun pa lang sa pre-interview, mararamdaman mo na, galingan lang natin, yung the best natin. So, parang, alam mo yun, naramdam mo yung kindness, na meron pa rin silang bait sa loob nila. So, parang pagdating lang sa laban, dun lang siya magiging aggressive and then parang walang bad blood eh. But like, hindi naman sa sinasabi kong mag-away sila in a way. But like, gets mo, mas exciting, mas may thrill yung makakaramdam ka ng rivalry, which is yung ginagawa ni Raffian ngayon. Represent, pangalawang battle niya ngayong gabi. Mag-iay tayo lahat para kay GL. 14-3. So yeah, magandang record. I mean, na-add up yung kay Husky. Halangit ikaw tampok, itulukit kalipay, kawasukot masalot. Shoutout Jojo, Dark Horse. Ewan. Shoutouts Dark Horse Clothing, shoutouts sa 8-Beat, shoutouts sa Black Manila Flip Top Beer, tikman yan. High Minds, Pinoy Pons. Hindi ako fan ng flip top beer. I mean, natikman ko siya pero grabe ang pait, no? Baka bet siya ng mga hardcore. Hindi ko pa na-try yung ibang flavor pero yung na-try ko yung Amph. Men, grabe ang pait. Hindi ko kaya. Stars, Pang ano lang ako, San Mig Light. lahat ng mga represent collab, linya-linya, shoutout sa kanilang lahat. Nanalo ng coin toss, si Raffian, pinili niyang mauna si GL. Non-tournament battle to. 5 ang urado natin. Pakinggan natin. Unang banat, Vuelta Balengton 12. Isa buhay siya. Belto Balito, isa buhay champ. Sarap. Sarap, men. Yo! Hype them up. Round 4 game! Fuck. GL versus Raf. Tong boy iyakin na yung whole identity panay call out sa amin. Hoy, paano? Shit. Rinig mo yung boses sa litid ni GL. Hoy, bada! Utang ina, grabe yun. Yung Ulit. whole identity panay call out sa amin. Hoy, paano? Call out ka ng call out. Sino ka ako? Binalik sa sarili kasi kino-call out niya yung Cerberus eh. O nagtawag ng nagtawag. Ano yan, Inception? Pero sa tuwing nagtatawag ka lang may reception. Oo. For the validation. Gusto niyang i-fast pace. Gusto niya yung may tapik just to feel his heart race. Pero bara into views. But hirap i-translate. Kaya diamond in the rough kasi nga in bad shape. Ako, nag-call out Diamond in the rough kasi nga in bad shape. his heart race. Pero bara into views. But hirap i-translate, kaya diamond in the rough kasi nga in bad shape. Ako, nag-call out, walang pake sa fan base. Pinaagos ko yung current para di mag-stagnate. Pinaagos ko yung current para hindi mag-stagnate. So, pinaagos niya yung current, yung kasi yung parang term niya eh, yung current, ever since nung laban niya kay Sayed, yun yung term niya, current God. Sinasabi niya na siya yung current God. Pinaagos niya yung current, pinagalaw niya para hindi mag-stagnate or manatili lang. Kumbaga siya yung parang nagpatakbo. Pinaagos ko yung current para di mag-stagnate. Binago yung eksena. I'm making mandates. Kaya rough road ka lang. I'm changing landscapes. Kaya rough mag-upgrade. Tong punchliner bugok. Kasi tingin niya sa battle bilangan ng suntok. Nope! Kung naka-base ka sa basis ni Batas, that's basic. At ironic yung Tang ina mo! Parang inano mo yung basayan ng bawat torado dun, boss ah. I mean, yun nga, may kanya-kanyang pointing system or judging ang mga judges. So, depende pa rin yun. So, parang minaliit niya by calling it out na basic yung ginagawa ni Batas. So, panoorin nyo yan, guys. Basayan ng bawat torado. Fan ako niyan. So, magandang panghimagas yan kasi most of reaction videos katulad neto is pare-parehas na. So, once na may mag-upload, pare-parehas kami nang ina-upload and then Batas is uploading a different one. So, parang siya yung laging naiiba. Kasi tingin niya sa battle bilangan ng suntok. Nope!
Kung naka-base ka sa basis ni batas, that's basic. At Kung naka-base ka sa basis ni batas, that's basic. Grabe, basic. ironic yung buo. Grabe, no? Parang sunod from around ni Husky, doon pa lang kay Husky, ang dami niya ng kino-call out or nasusuntok, dito hanggang dito, inaabot niya. At ironic yung buod na yung ruffian criminal tas batas sinusunod. Shit! O nga, no? Ruffian. Yung meaning niya kasi ruffian, worded as criminal. So, ruffian and then batas. So, ironic nga, batas, law. 1-2-1-2 tapos rhyme scheme, ganyan siya bibira. Isa boxing merong timing, feints, etc. Diba? Like kung usapang footwork, dapat Sanji. Grabe. Bini-breakdown niya si dito, Ruffian, which is never pang ginawa ng any rapper. Walang nakapansin nito. Siguro napapansin siya ng regular viewer, but like, damn. Etc. Diba? Like kung usapang footwork, dapat Sanji. Kung IQ namin, Eto na, Sanji. One Piece ata to. So, Nami rin. So, parang naririnig ko siya elsewhere. Actually, may nag-comment nga na si Sanji nga yun sa One Piece. So, thank you sa mga nag-comment yan kasi mahina tayo sa anime reference. Pero, medyo familiar sa akin tong One Piece. diba? Like kung usapang footwork, dapat Sanji. Kung IQ Nami, depensa 4th gear, tankman haki, accuracy, Yusop palagi yan sa battle kasi yung punch is just one piece of the puzzle. Yun nga, One Piece nga. A punch is just one piece of the puzzle. Oh my fucking God. Though, eto na naman, parang siya parang, alam mo yun, ginaganon mo si Looney. Looney, anime to, babe. Ito mo, ang dami nakakaget. So, Gaya ng 4 lamang yung perata. Pero safe naman yun. Huwag nyo nang hanapin yung Zoro on the way pa lang yun. Kasi siya daw ano reference ng Zoro on the way pa lang yun? Fuck. Feeling ko may something. Explain nyo, kailangan ko ma-observe kasi gusto ko makarelate. ace ng baras. Uy! Barahan Ulit. Kasi siya daw ace ng baras. Uy! Barahan nagbida. Ako Hisoka at Gambit, kontrolado lang kita. Tang-ina mo. Hisoka, Hunter, I don't know. Basta maano yun sa baraha and Gambit baraha din. So, kontrolado lang kita. Kasi diamond ka, di ba? And diamonds are forever. Kaso yan pang lower grade. Habang comeback ko may aura, parang 4 of spades. Diamond is forever. Pero yun, Aura, 4 of Spades. So, nag-comeback yung 4 of Spades with their song Aura. Tignan natin. Ay, yun ba yun? Yan pang lower grade. Habang comeback ko may aura, parang 4 of spades. Kaya good luck, 4-leaf clover. Kailangan mo yan. And if you're looking for hearts, wala ako niyan. Wala akong puso, boy! Parang nire-reference yung card isa-isa and then like hearts, wala ako niyan. Ang ina. Damn, the props. It's everything. Kahit nga siguro wala siyang props, kaya niyang kaya niyang isalansan. Grabe, okay, tama, hindi ka na din! Hindi ko ganun. Ang ina, wala ako niyan. Kasi nagtawag sa gubat, sige lubos-lubusin mo. Kung gutom kang mamatay, sige bubusugin ko. Babalatan tong animal at pagbubuhulin ko hanggang rough maging fur na susuotin ko. Oo! Fur. Yan. Round 4 ay puro 4. Kala mo no meaning. Oh, shit! Round 4 is puro 4. Shit! 4. Actually, kanina pati yung 4 of spades and everything. Oh my God. Puro Pati yung 4 pirates. Ang ina mo. Kala mo no Late din ang audience na-realize eh. meaning. Puro Kala mo no meaning.
Meaning, puro 4 yung binigay pero di forgiving. 4, for heaven's sake, mala dark horse ka lang habang ako 4 horsemen sa isang katawan. Conquest, famine, war. Wait lang. 4 horsemen sa isang katawan. Yun yung alam ko pa, ewan ko kung meme siya or what, may kinalaman talaga, but like 4 horsemen of ganto ganyan. So parang nagiging meme siya. But like, kumbaga, gets mo, halo-halong personality, halo-halong skills, attributes. Horsemen sa isang katawan. Conquest, famine, war at death, mga Conquest, famine, war at death. ano malisto, ganto bangis ko, kakatawag mo sa Diyos, ito apocalypse mo. Galing. Feeling ko may reference yun, pero gets mo naman, like, kahit wala siyang reference, like, i-word out mo lang siya, conquest, famine, I don't know, the other two. Well, like, it formed. Kita mo naman sa action siya na binubuo niya eh. Parang, gets mo nga yung sinabi ni Looney na parang may punchline, and then yung lahat ng punchline, isusuntok niya sa isa pang punchline. And it's been 2 minutes and 46 seconds pa lang. And almost every punchlines dito tumatagos. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umay na, dapat kang umalsa. Kaya nung ace ng baras, baka ace na fourth gas kasi nga bulagta. Oh my God! Shit! Kaya nung ace ng baras, baka ace na fourth gas kasi nga bulagta. Balik sa One Piece, wag ka nang umalma kasi nga ungas ka, walang tapik sa dibdib kasi nga Butas na! Oh my God! Wait lang! One Piece reference yung kay Akainu ata yun. So parang si Akainu may magma punch siya. Villain. Si Akainu may magma punch siya. So parang sinuntok niya susuntokin niya dapat si Luffy. Yan, pang! Kaso pagkasuntok, sumalag si Ace. Port gas di Ace. Yung parang kuya-kuyahan niya. Peace, wag ka nang umalma kasi nga ungas ka, walang tapik sa dibdib kasi nga butas na. Ganda nung yung pala yung reference na pinicture ni Nina Sandeas. Oh my God. Kasi nga wala nang tapik sa dibdib. Kasi nga butas na. Damn. Ang ina mo. I mean, napanood ko yun eh. Childhood video ko yun. Nakakalungkot yung scene yung panoorin nyo. Yung pagsuntok niya Akainu. Damn! Round 1 was, what the fuck? Yung momentum na nangyari from GL versus Husky was carried on na until dito sa GL versus Ruffian. Partida pa neto is, there are few battles in between. So, GL versus Husky, tapos may mga battle pa before ng GL versus Ruffian. So, gets mo yung hype na parang inintay nilang mangyari to. Like, ini-expect talaga nila anong gagawin ni GL sa susunod. Gets mo? Kumbaga, imbis na weakness kay GL, naging strength pa sa kanya yun, na iniintay siya ng tao, paano niya gagawing 6 rounds to. Diba? Yung preparation, oh my fucking God, just for the round 1, he garnered around 1 minute of crowd reaction. That was a solid, oh my God, that was solid round, man. Round 1, Ruffian. Kahit ako mapapabad jacket, ang init dun. Tangina! Puro 4-4! Gago ka ba, bro? Tanga kung 4-4, ito'y mamasapan, no? Sa 44, mamasapan, no? Panahon ni Pinoy, 44 Special Action Force. Tangina! Nag-chat si Arik. Sabi niya, game ka, GL. Naisip ko na lang, seryoso ka ba, bro? Isa buhay champion to, di ko pa kaya yung ganto. Lamang na to. Pag ganyang kalakas kalaban, pakiramdam ko, badang ako. Kaya... So, if you're not familiar with Badang, no, parang siya yung weakest link. Kumbaga, siya yung tinuturing na pinakabanong sa flip top. But like, he's not existing naman dito sa flip top. So, parang while the use reference lang siya on almost all battle-related fields, no? Kalakas kalaban, pakiramdam ko, badang ako.
Kaya tignan nyo, dalawang kalaban kasi si Raffian kay Gago maliit. Nagtawag ng aso, kaso yung plano tagilid. Kahit wala na yung husky, ang masasabi nila'y rough pag bark ko na dinig. Dalawang kalaban ng lupit. Rough pag bark ko na dinig, nagamit niya na to pero parang ano lang siya, callback. So guys, hindi ibig sabihin na ginamit yung line is recycle. Okay? Not all the time recycle pero callback siya. Ginamit lang siya to remind na eto na yun, nandito na ako sa kino-call out ko. Yung masasabi nila'y rough pag bark ko na dinig. Dalawang kalaban ng lupit. Ni Gago magbida. Tama lang yan para may dahilan kapag tinalo na kita. Pero para lang tong si Husky pagpantay na yung paa. Yung aso nagpi-plated lang, ikaw mamamatay ka talaga. Yeah, that's the trick. Husky, pag namatay si GL, that's the trick. Waka bitch, oh you suck, sir. Dapat sa'yo isaker. Punch ng madami. Pagbagsak, sipain yung ulo, askal dahil di kaya ng husky. Yagi! Sipain ng ulo, mala-askal dahil di kaya ng husky. Askal, no? Filipino football Filipino football team, Askals. So, husky, askal, aso pa rin, connection. Ulo, askal dahil di kaya ng husky. Yagi! Mababaon ka na tang ina. Tung askal yung walang breeding pero sa yung malalagutan ng hininga. Patay gutom ka tanga. Nakahain dalawa, now you will see. Damn. Merong bigat yung binibitaw ni Raffian, but the mind conditioning that GL had, na punchliner ka lang, parang ginaganon niya lang yung mga tao. Oh. Alam mo yung parang, oh my God, shit. Though, nararamdaman ko yung effect, but like, feel ko, medyo generic pa siya eh. May pagka-generic pa siya. Sa bagay, kailangan mo yung GL para ma-spell yung gluttony o 7 deadly sins. Gluttony, 7 deadly sins. So, gluttony is masyadong patay gutom. Yun nga, patay gutom na reference niya kanina. And referring to 7 deadly sins, ginamit na scheme to ni GL against Blacksmith sa sunugan. Sinagtala, Gino Lopez, daming katauhan netong nerdo, iba-iba ng kulay ng balat. Kaya magmimistulang candy pag nilagay tong nerd sa box o current god. Magmimistulang candy kapag nilagay tong nerd sa box. So, merong candy na nerds, no? Yung maasim. Favorite ko yung ano nun eh, blueberry tsaka strawberry. Basta yung parang purple, red tsaka purple. Magmimistulang candy pag nilagay tong nerd sa box o current god. Iwig ka, sorry, G. Nerdong god, ano yan? Geek mythology? Yung reaction pa ni Rap. Greek mythology dapat siya, but like ginawa niyang geek kasi nga nerd. G. Nerdong god, ano yan? Geek mythology? Na yung ulo lumaki, tila may hydrocephalus. Lumaban na lang sa underdog dahil ayaw siyang patulan ng miyembro ng Cerberus. Hydrocephalus, no? So, hydrocephalus, sakit siya na nagkakaroon ng tubig sa utak. So, lumalaki yung ulo. Ayun. And Cerberus, member ng Cerberus, si Looney, ayaw siya patulan. Ay sus! Ay sus! Galing to sa underworld, hindi ka safe, bitch! I fucking hate this! Nung nagbukas ng pinto yung... Hate this. Alam nyo na rhyme. Hades, di ba? Kasi, bukas ng pinto nga eh. Underworld, hindi ka safe, bitch! I fucking hate this! Nung nagbukas ng pinto yung Cerberus ang lumabas tong Hade. Oh, galing to sa underground eh. Eto, dito mahilig si Raffian, pinuputol niya na. Kasi nga, predictable na yung line. So, pwede mo namang hindi ituloy. Kumbaga, sa audience na bahala. Matalino ang audience. Ikaw, galing sa tryouts, tas si Tweng kalaban ng finals. Kawawa. Kaya si GL, parang naano siya nung time na yun eh. Hindi kasi siya hindi freestyler si GL. Aminado naman siya nung laban niya kay Tweng. Ikaw, galing sa tryouts, tas si Tweng kalaban ng finals. Tanginang daming magaling sa Luzon, kung dito ka sumubok, Chong, dadaan ka sa hard way. Pasalamat ka sa Visayas, ilan lang kayong kaya yung Tagalog na language.
Baka lunod kung sumulpo to sa Motus Pulo o sa floodway. Di sana makikita tong train kung dumaan sa underground na parang subway. So parang sinasabi niya na once na dumaan si GL sa underground, no, parang anong nangyari kasi dumirekta to si GL sa flip top after niya makalaban si Tuwing sa process of elimination. So parang ang sinasabi niya sa sobrang madaming magaling sa underground ngayon, if ever na lumapag si GL doon, hindi siya makikita. Underground na parang subway. So subway, ayun, subway, daanan ng tren sa ilalim ng lupa. Underground. Tangina bias ah. Dahil na bias. Oh my God. Don't ask for it. Salamat ka may internet kayo. Kaya may sarili kang galaw. Kasi nung tinanong ko si Van, yung mukhang kurimaw. Hanggang ngayon daw, di pa rin tapos sa kanila yung laban ni Pacquiao. Eh ikaw, dahil sa internet bandwidth, lumaki na ulo neto kakabad trip. Sa dalawa bumangga, may ipit sa gitna tong subway masasandwich. Oh my God. Subway, masa-sandwich. Subway brand ng sandwich. I don't know kung sa US lang siya based. Pero yeah, kinolback niya yung Subway kanina na sinabi niya. So masa-sandwich. May ipit. Sa dalawa bumangga, may ipit sa gitna tong subway masasandwich. Sasagasaan ni Wilson the Bus. Total matapang ka lang. Wilson the Bus is ruffian. So, Wilson kasi name niya, Wilson Gleponyo, no? Wilson, ang dami niya ng reference sa Wilson, even yung mga kabata niya before. So, yeah, sinasabi ko lang. Trip habang ginugulungan ka ni Wilson the Bus. Total matapang ka laugh trip. Habang ginugulungan kanyang katawan ay isip ko humps. Mababang balakid. Shit! Mababang balakid. Mababang version ni Balakid. Yeah, the retired rapper na inaasahan natin bumalik. But like, he's not going back, guys. Huwag na kayo masa. And, mababang balakid na parang, yun nga, mababang version. Mahina ka lang na balakid. Nagpapanggap na balakid, ganun. Ganda. Balik na rin mga senaryo. Isa sa... Right now, mas mahaba na yung round ni Ralph yan. As usual. Nothing fancy, nothing new. Balik na rin mga senaryo. Isa sa kanyang tactics na nire-rehearse. Pagkabangga sa kanya, tas nakitang nangingisay pa ako naman magre-reverse. Pinabaon na kita, nerd. Damn, pinipisikal niya, men. Walang masama doon, ha? Walang masama doon. But like, damn, medyo tagilid kasi si Ralphian dito. So parang ang dating is, di ba? Nangingisay pa ako naman magre-reverse. Pinabaon na kita, nerd. Yan pa rin yun, dirt. Ngayong nililibing kita, yung pag-ascend mo tapos na ako, sir. Going back to earth. Pero sir, Kala ko down to earth, yeah. Going back to salamat earth. sa blessings. Kala ko walang mapapalamin. Pero biniyayaan mo ng God, tas libingan niya ako papagpapalain. Alam Baka amin to. kung mas trip nyo, alam kong mas trip nyo siya kaysa sa akin. Gustong gusto nyo yung ungas kahit na kulang binato. Kung tingin nyo dyan, Panginoon, tama ka ako batas. Sa lahat ng may ayaw sa akin, mga putang ina nyo! Sa lahat ng bibilib, mga... Putang ina nyo. Kaya sige! So, kanta siya ni Batas, no? Panoorin niya sa YouTube. Sa mga putang ina. Yung sigaw nyo sa kanya, ilakas nyo pa. Kahit nakakakaba, pre, yung hate kaya yun. Kahit nakakakaba, yung sigaw nyo sa kanya, ilakas nyo pa. Pero tandaan yung pressure makes diamond. It's not nice. Pressure makes diamond, no? So, nape-pressure siya. And yeah, nagdun gawa yung diamond from carbon, nape-pressure under the ground. And it makes diamond. So, diamond in the rough yan. Siya pa rin yun. Damn. Round 1. The overtime, hindi nag-pay off yung overtime, no? Though, yung pacing and yung cadence niya is tama lang just for the punchlines. But like, those are mini punchlines compared to GL na buo talaga eh. Yung kay Ralphian fragmented pa siya eh. And the fact here is parang yung setups pa lang ni GL is already a punchline. Yun nga yung sinasabi ko na parang buo na siya bago nyo pa mabanggit yung punchline. And yeah, this was clearly a win. And medyo nakabawa sa akin yung parang nakakaramdam si Ralphian na bias, no? Which is true. It's because
yun nga, from GL versus Husky pa lang, nag-aantay na yung tao kung ano yung momentum na gagawin niya dito sa laban nila. And he proved it, knowing na siya pa yung round 1, siya yung nag-set ng tone na ganito tayo magbugbugan, and then ito yung ipapakita mo. So, yung reaction ng crowd, doon magre-reflect kung okay ba yung binato mo or not. Knowing na mas mataas yung expectations nila sa'yo since nauna nga si GL. So, yeah. I think this would be okay if Ruffian went first. But like, having this type na ito yung dala niya, this is a clearly win for round 1 for GL. So, yeah, round 2. Yo, Ang yung mukha ni GL gumagano na parang disappointed shit. Gago, unexpected nung boss. Gago ka. Try kong init. Gago, screenshot nyo nga to. yo. Tagal ng setup. yun nga, yun ang sinasabi ko, ang tagal ng setup. Yung kasakanya kasi setup pa lang nakakabuo na eh. Though yun nga, sabi ko, nakaka-punch naman siya, kaso ang tagal talaga. Inabot ng 4 minutes. Yo. Tagal ng setup. Yo. Bawa simulan. Eh, yun yung one-word rebuttal na halos, minsan hindi siya count, pero mind conditioning siya eh. Kasi wala kang ni-rhyme. One sentence lang yun. But like, grabe yung effect nun sa tao. Ang haba na setup. Yung round 5, if that's fine. Gusto ko lang sabihin yung panapos niyang punchline. Pinadala ng baras! Bakit siya gumanon? Ewan ko kung ginawa na ni Rafi Ayo, but like, ba't ganon? Parang step sa ano eh, no? Ang ina mo. Panapos niyang punchline. Pinadala ng baras! At kay Ruffian ang panalo. Game! Pansin niyo ba yung mga wordplay ni Rafi parang deja vu? Yung tipong, woo! Solid! Grabe yung bars! Pero teka, bakit tunog pamilyar? Di ba? Gaya nung mamasapano, pagpapalain. Eto na. Classic GL na blanco yung setup, and then once na nagsalita tong Ruffian, ikaw na mismo yung maglalagay nun para ilagay sa round mo. So imagine yung dedication niya to expect something from Ruffian. The trap na ginagawa niya is eto na siya. Di ba? Gaya nung mamasapano, pagpapalain. Yeah, to be honest, hindi naman technically may gumaya nun, but like, yung conditioning talaga eh. The way na tinatrato niya yun is parang may gumawa nga. So, we don't know. I mean, maraming taong nakakano, maraming na nag-battle, but like, we don't know if may gumamit na nun. Pero as far as I know, may mga gumamit na ng Mama Sapano. Napakarami ng gumamit ng Mama Sapano angle. And yung pagpapalain, sorry Motus, ang dami nang gumamit niyan. Barko! Professor X, spelling, etc. At marami pang iba na alam mong nagamit na. Pero tong rapper buang, kaya di ka master ni remaster mo lang. O inalter mo lang, kaya inferior inside, ina-adjust mo lang yung setup interior design. Tas proud ka. Ina-adjust mo lang yung setup interior design. So parang ina-adjust niya yung setups ng punchlines in order for him to make it sound original. And then at the same time, interior designers, kapag ina-adjust yung setup, no, so basically sa interior design, yung pag nagawa ka ng bahay, sa loob ng bahay, di ba, i-adjust mo lang yung mesa, yung upuan, ganyan. So kita naman sa actions ni GL, no? Ina-adjust mo lang yung setup interior design. Tas proud taga Rizal, pero influence international. Yes. Ganyan magsalin. Yung pagkat ng punchline sa labas ng galing. At sino nagsumbong sa akin? Well, si Marshall. Yeah. Kaya para tong kriminal at ironic din par na Bonifacio pa mismo nag-snitch sa Rizal. O kung saan-saan nang galing. Parang History, no? Bonifacio pa mismo ang nag-snitch sa Rizal. I don't know, alam ko. Wait lang, oh my God, nabobo ko sa reference na yun. sa Rizal. O kung saan-saan nang galing. Parang adik na... Bonifacio pa mismo ang nag-snitch sa Rizal. Kasi taga Rizal nga si Ruffian and then Bonifacio. Marshall Bonifacio, yung pangalan ni Marshall.
So, yun. Inirelate niya sa history. score. Tinalo pa si JD Balik. sa saan-saan nang galing. Parang adik nag-score. Tinalo pa si JD sa dami niyang source. Kaya Rafi, ano punto? Well, reverse to rather. Okay, for context, no, si Raffian kasi is parang sinasabi na yung style niya is based from the blacks. So, sa international, so yung the way they rap, no, yung aggression and then yung 1-2 punchliners, binabase niya daw sa KOTD or something, basta international. So, parang yun yung sinasabi na taga Rizal ka, which is Rizal, yung kinoconsider na national hero ng Pilipinas, is parang gumagamit ng international. So, hypocrisy, the irony. Natong Rafi yung natulfo na bistong scammer. The Rafi tong natulfo na bistong scammer. Tinalo pa si JD sa dami niyang source. Kaya Rafi, ano punto? Well, reverse to rather. Natong Rafi yung natulfo na bistong scammer. Yes, sir. Kasi diamante ka. Pero baon. At kung gustong ma-expose, well, eto na yon. Kasi recycled at reuse silang bars mong dala. Kaya zoom sa microscope at sa klarong mata. Dinaisect ko ng maigi at sakto pala. Deep inside yung diamond ay carbon pala. Tang ina mo. Kakasabi ko lang kanina. Yun nga, yung carbon. Basically, diamond is made of carbon. Hindi siya, bato siya, pero galing nga siya sa carbon. Under pressure, nabubuo. And then, carbon means, carbon copy, no? Carbon copy, CC. So, parang copy nga lang siya ng ibang rapper. So, sinasabi niya na, deep inside once na breakdown nyo or tinignan nyo si Raffian, carbon lang siya. Copy siya ng iba't ibang rappers. Oh my God. Inside yung diamond ay carbon pala. Kaya di mo na malayang. Sakit sa ulo niyan, Raffian. Sakit sa ulo niyan. Kaya di mo na malayang. Walang diamante na halang. Ika'y bali-bali naman. Sa talas ng espada, ika'y hati-hati na lang. Yung dila ay katanang, nananabik na lang. Di ka na mamalikmatang. Ito yung Zoro nung round 1 kararating pa lang. Oh, shit! Holy shit. Eto na nga. Ayun na nga. Sinabi niya kasi sa round 1, parating pa lang eh. On the way pa lang. Eto na, dumating na si Zoro. Fuck man. Like, ang malupit kasi doon, knowing Zoro na maraming shing katana, marami siyang katana, ano siya, kumbaga, yung pag-reference siya sa anime is super surface level to the point na maiintindihan siya ng non-anime believers or watchers like me. So, knowing Zoro na may shing, no? Dumating, gets mo yung imagery, yung parang ganun lang kadali niya sinurface level yung Zoro. Nanabik na lang, di ka na mamalikmatang. Ito yung Zoro nung round 1 kararating pa lang. Ang ina mo? Ang ina mo, bali, swerte ng mga nasa loob, oh. Ang ina mga nakaunod ng live, oh. Ayan na, Min! Ito na, buking ina mo. Jill! Hindi to si Jill, men. May sumanib dito. May nagaganon siya, oh. Tignan mo. Ano sinasabi niya? Wala yun! Wala yun! Sino nga yun? Nakalimutan ko yung rapper na yun. Para silang sa ata yun eh. Wala yun! Wala pa punchline, boy. Ina mo? Oh, Zoro! And watch my blade slice. May katana all 3, parang basag yung Saint Ice. Woo! Oh, Zoro! May katana, all 3, basag yung Saint Ice. I think dito sa Vuelta Balentong, hindi ko sure kung dito rin yung laban ni Saint Ice at katana, no? Dito ata yun. So parang, how the fuck na na-predict niya na mananalo si katana dito? Diba? Hindi, I mean ako, katana all in ako. Sorry, lip cram. Pero, paano niya na-set up yun? Na mananalo si, Saint Ice. Ay, si katana against Saint Ice. All 3, parang basag yung Saint Ice. Oh, Zoro! Pa rin, kung sino rivals, sa lip merong katana, isa buhay finals. What the fuck? Tang ina mo.
Nostra Campo, hayop ka. Tangina Nostra Campo yan, oh. Vals, sa lip merong katana, isa buhay finals. How the fuck is it Dede. Pero ano, bias ba? Then I ask forgiveness kasi pwedeng may ban sa Saint Jehovah's Witness. Oh! O may ban sa katana. Ban sa Saint Jehovah's Witness kasi wala atang santo ang mga Jehovah's Witness, no? Woo! Ang modern Japan kasi di na kailangan umaylip sa saint parang humalik sa simbahan. Pero kahit anong komboy, andyan ka pala. Iniisip ko, ano reference binabanggit nito? Sabi ko, medyo wala nang kinalaman. Putang ina, papasok nyo pa lang eh. Kalma lang. Bahan. Ah, fuck. Pero kahit anong Ano siya, no? komboy, Wait lang. Ala, naon yung captions, no? Off natin. What the fuck? Parang, dude is playing with the fourth dimension. So, imagine, no? Nanonood kami sa YouTube dito. And then, like, parang nakikipag-communicate siya sa atin, no? Nararamdaman, what the fuck? Weird shit, man. Yun nga, eto yung naaabot ng pagkanerdo. Walang masama sa pagkanerdo. You can't stop learning, man. lip sa saint parang humalik sa simbahan. Pero kahit anong komboy, andyan ka pala. Sorry, brother. Di makarelate sa semis kasi laglag ng quarters. Quarters, oh my god. Laglag siya nung kay Slakwan. Natalo siya ni Slakwan nung quarters. Last isa buhay lang. Oh my god, ang kulit. Tumalo si GN. Putang ina, ang cute eh, no? Ang liit. Di makarelate sa semis kasi laglag ng quarters. Ang sarap manood ng live, man. Oh! Tsaka knowing rough yan, parang ang sarap din mabody pag ni GN. Tinalo nung Poseidong nagbuhat ng mundo. Poseidon nagbuhat ng mundo. Ayun yung ni-reference ng Slackwall, which is parang Atlas talaga yun. But like, yun nga, ML reference. Yun yung parang fake failed line niya, no? Ang bobo! Ako Poseidon, Mano Atlas, lahat mababanatan. Pati semi-finalist para bang naging kalaban. Old gods yung galawan, current gaganahan. Ito'y ultimate ni Zeus, lahat matatamaan. Sarap makarinig ng Dota Bar ulit. Ito yung ultimate ni Zeus, lahat matatamaan ng ina mo. So yung ulti ni Zeus, no, yung ultimate niya, pag nag-ulti siya, global. So basically, lahat ng kalaban dun, is tatamaan ng kill. Bang! Plus vision. Ultimate ni Zeus, lahat matatamaan. Plus God. Kaya sige, Gets mo, current God. Pinasok niya pa yung current. So God, kuryente, Diyos. Oh my God. round mo na. At i-check yung ender niya. Tignan natin kung magbago. Pinodolo ng baras. At kay Rafian ng panalo. Tangina mo, ito na naman yung mind conditioning na ginagawa ni GL. Damn. So parang yung GL nung round 1, was like 50% of his fucking power, and like ngayon is parang nag 100 lang siya. Hindi ko alam ano mangyayari sa round 3. This round 2 was like gumano na oh my god. Mahirap hindi mag-glaze kay GL, lalo na pag yung reference is alam mo. So, ang sabi nga nila, no, tumalino yung audience as much as possible, no, panoorin nyo lahat ng battles, dun lahat magko-connect yan, no. And watching this one is a masterpiece. Knowing Rafian, I know him inside na alam niya sa sarili niyang binabadibag siya nito. Pero, knowing na round niya pa, meron pa siyang round, kailangan niya bumawi dito, men. Round 2 was definitely almost unbeatable. I don't know. Hindi ko alam kung paano gagawin niya dito. Damn. Rough 2. Round 2, rough yan. Oh my God. Anong round yun? Parang round 2 ni Lanceta kay Sak Maestro no? Tangina, mapupakpak to. Tangina! Nagre-recycle daw ako. Halata yung kabubuhan. Tapos, Poseidon na bobo daw si Slack 1.
Nagre-recycle ako pero ginamit mo kanina yung linya niya na bara sa lalamunan. O, di ba? Kanina, tangina, di ba? Bara sa lalamunan. Yung Bara sa Lalamunan, ender talaga siya ni Slack 1. But like, referencing Bara sa Lalamunan, meron din kanta si Raffian na yun yung lyrics, Bara sa Lalamunan. So, I don't know kung sino yung... I mean, Raffian is the original, malamang. But like, yeah. Oo nga no, kinopya niya nga. Kanina yung linya niya na bara sa lalamunan. O, di ba? Kanina, tangina, di ba? Bara sa lalamunan. Tapos linya yung ni Slack 1. Tapos lahat kayo bilib. Tanginang yan. Parang gets mo yung ramdaman ni Raffian na putang ina, maniwala naman kayo sa akin. Ninakaw niya nga yung line nyo. Tutang ina, ganyan lang reaction nyo. Pag kay GL, tutang ina, bias kayo. Yung nag-spit niya na lang, tang ina yan. Tapos lahat kayo bilib. Tanginang yan. Okay. Yeah, the frustration, no? Ramdam mo yung frustration sa kanya. So, hindi na siya nakapag-rhyme nun. I mean, nakapag-rhyme, but like, tang inang yan. Siya yung bagong apple of the eye. Wala nang dapat pag-usapan. Pero kung gaano kasintado si Raffian, malalaman. Ngayon tong apple na nasa ulo nyo ang tatamaan, suntok kaliwat kanan. Kung sasabay ka, please, humabol. Sunod-sunod yung sapak hanggang mangitim yung balat at maging black eyed peas tong apple. Pagsapak ko sa'yo, Black eyed peas tong apple. Susuntukin, no? Black eyed peas, apple the app. Apple the app. Member ng Black eyed peas. So, hoy pare, pakinggan nyo ako. Ito na ang tunay na Pilipino. Kung sapak hanggang mangitim yung balat at maging black eyed peas tong Mangitim yung balat since yun nga, maitim yung balat ni Apple the app. apple. Pagsapak ko sa'yo ay sasabihin sa'yo bay, pre bumangon. Di ka pa pwedeng mamatay, inaantay ka pa sa ahon dahil ikaw yung bagong apple. Parang iPhone 17, tas nilaban mo kay Android 17. Demonyo ka rin, huwag ka masyadong maangas. Pero alam Android 17. Anime ba yon? I mean, sa pagkakarinig ko parang mas malakas ang Android 17 sa iPhone 17. Parang tinapat mo yung anime character sa cellphone. Tama ba? Android 17, demonyo ka rin, huwag ka masyadong maangas. Pero alam mo pati ng old gods na dahil sa demonyo kinain ng tao yung mansanas. Oh. Ba't Adan? Ba't Adan? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam mo na. Alam mo ba? Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't? Ito na katapusan. In-extend, okay na yun eh. Nagets na ng tao yun eh. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't? Ito na katapusan nitong sisinagtala, knockout bulagta, pagsabak sa baba. Humiling na kayo dahil makikita ninyo ang pagbagsak ng tala. Parehas ng tayong lirisismo Mahilig inaangat talaga si, kahit gumagano na, si Raffian. Pag nagra-rap siya na ganun eh. Pansinin nyo. ninyo ang pagbagsak Diba? ng Nauga siya. tala. Chik-chik. Parehas Ganun. ng tayong lirisismo inaangat kahit yung bayad daw mababa. Pataasan ng TF nakakasawa. Kung tunay na married to the game, ba't nyo naman peperahan ng asawa? Baka Ang ina mo kung talagang married to the game, no? Ba't nyo peperahan ng asawa? Tama ina mo. baka di nyo mahal. Ako, kahit magkano lang abot mo sa akin, par. Ox na ako dun. Joke lang yun, wala na ako na pera na ngayon. Narinig ko na, alam mo yung joke pag gano'n, no? Tangina mo. Yung slowdown kasi, na alam mong joke lang. Plus ni-reference din ni, ginamit din to ni GL eh. 1 million. Joke lang, yung kay Plaridel ata, laban ni GL kay Plaridel. Joke lang yun, wala na ako na pera na ngayon. Pero may pera ka na ngayon. Dahil sa isa buhay, Kuha yung statron na nga na ngayon. yung check. Kaya meron ka ng dough at bread. Ngayong mayaman ka na GL, ang mabubroke yung neck. Gagawin kong literal yung sinabi nilang break a leg. Para lumapit uli yung husky, buto mo ang gagamitin kong pang fetch. Sinagtala, di ka threat. Seryoso ka ba man? Black hole ako man. Kumakain ng tala na kumakain ng 1,000 larger than the sun.
Black hole reference, nagamit na rin to ni GL against Blacksmith nung sinabi niya nga, di ba, Blacksmith, black hole. So parang nagamit na to ni GL na gluttony, lahat lalamunin, walang makakataka sa akin. Ender niya yun around 2 ata. So yeah, sinagtala. Hindi sa black hole kasi yun nga, walang nakakatakas kahit light. So pati yung sinagtala, hindi makakatakas. Seryoso ka ba man? Black hole ako man! Kumakain ng tala na kumakain ng 1,000 larger than the sun! 1,000 larger than the sun. So yun, reference ulit kay Husky. Galing. Suntok sa buwan, itong mga kombinasyon. Pero mga linya'y kukonekta sa tala hanggang makabuo ng konstelasyon at doon niya makikita ang kanyang kamalasan. Makakakita itong tala ng tala sa talastasan. Baka sabihin, Dito magaling si Rapian eh. Ang ina mo. Hindi siya dulo rhyme eh. Dulo rhyme. Basta, yung unahan, makakatikim to ng tong tala, ng talas, na talas-tasan, tang ina mo. Grabe. ala ng tala sa talastasan. Baka sabihin, tanginang yan. Baka sabihin, puro tala. Pigang-piga na. Pakyo ako magdidictate. Gagatasan kanyang kalawakan and that's the Milky Way. Hey, malawak Milky Way Galaxy. daw ang kanyang brain. Pagka-headshot, sabog yung ulo ni tropa sa full pagtama. Pagka-headshot, supernova, sabog tong tala. Papaulan na ng bala, kahit dito proper. Maliligo tong tala sa bala, ito'y meteor shower. Nag-gunbars ka din, brother. That bala, ito'y bala, kahit dito proper. Maliligo tong tala sa bala, ito'y meteor shower. Maliligo tong tala sa bala, ito'y meteor shower. Maliligo tong tala sa bala. Gate ko yung shower, pero yung bala ba, meteor? Yung hindi rin siya tala. Pero sige. Mas ka din, brother. That dito nagdala. Nag-gunbars din siya, pero nung dinibdiban na, alam niyang dito kakasa. Dinidiban siya ni AJ Power ba? No! Surhenyo. Ginanon siya ni Surhenyo, men. Damn. Gunbars din siya, pero nung dinibdiban na, alam niyang dito kakasa. Parang siya pa. Gustong magsabi ng pasensya ka na, tol. Siya daw si Kakashi, pero walang nagawa nung nirasengan siya ni Sur. Huwag niyong daanin sa presence. Tapatan niyo sulat ko. Huwag kayong mainlain, Mac. Huwag kayong mag-parody. Huwag kayong mag-imbento ng anggulo, tang ina mo. Dami mong pinapagawa, men, ang hase. Dami mong pinapagawa, men, ang hassle. Ang daming utos ni G, parang 10 Commandments. Kaya ako sinuway para pakita na Ang daming utos ni G10 Commandments, ni God. Current God nga eh. I-complex yung God, may God complex lang yan, pero mahina. Tingin nyo siya yung God, mas tatapakan ni Godzilla. Tingin nyo siya yung face of the league. Lahat kayo malina. Kapal na mukha, maaabunai ang pabida. Pag tinalo kita, rough na ang face of the league, parang mukha lang ni Anig. Trash, ano yun ah? Trash ko kaya, Enigma. Rough na yung face. So, yeah. Kasi medyo matigyawat nga si Arik. Yes. Parang ang unusual ng Ender, no? So, yun nga. Kinondition din ni GL na mag-antay tayo sa Ender ni Raffian. What would happen? Diba? Ang abrupt din ng end. Parang hindi siya usual na end ni, Raffian. What happened? What the fuck just happened? 4 minutes. This is the typical Raffian. Alam mo yun, parang at the same time naman, hindi naman siya ganun ka-dragging. Damn. Hindi ko masabing dikit eh. Grabe rin talaga yung overtime talaga, men. Yun nga yung sabi ni ano yung sinabi ni Vitrum, parang yung overtime is medyo pasaway din. May pagkapasaway din yung paggamit ng overtime. But like, hindi siya dragging. For me, hindi dragging yung ginawa ni Raffian. It's just that, yung feeling na nag-aantay tayo ng punchline na something mabigat, konti lang yung lumabas dun. To be fair, no, round 1 was GL, round 2,
GL pa rin, pero at the same time, this round is better than round 1. Yung round 2 ni Ruffian is better than round 1 and mas maraming punchlines dito kahit papano. But like, yung intricate and yung compact na paggawa ni GL sa isang round na pagsama niya yon in shorter time. So, nandun yung disiplina as a champion, no? Ay, round 2 was definitely GL, pero tignan natin yung round 3, anong mangyayari. Ang face of the league parang mukha lang ni Anig. May binanggit siya. Ayan. Constellations, Lakwan, Talastasan, Balakid, yun, mga ganun. Yun na yun! Pucha, yung ender niya binago. Tangina mo. Ayan na yung trap eh. Ang duga ng ginagawa ni GL. Baguhin mo man o hindi, meron siyang handa eh. Ang inang yan. Ang duga mo doon, boy. But like, utak yan, men. Utak yan. Hindi siya technically duga na sinasabi ko. But like, utak yan, men. Utakan talaga. Yun na yun! Pucha, yung ender niya binago. Pero sa bagay, yung pinadala ng Boras at kay Ruffian ng panalo, mukhang di na sigurado. Pero champion pala yan sa Floodway. Kala ko sasabihin, lately ko lang nalaman. Pero champion pala yan sa Floodway Rap Battle League. Yes. Floodway, uy! Kaya siya daw yung bagong current. Kayo naman manghang-manga. Wala ko si Noah sa Biblia sa flood handang-handa. Pero pwedeng pinagrabe. Noah's Ark, no? Nung pinagawa siya ng bangka. Mas madiin yung pagkahabi. Ako'y Moses dun sa dagat ng current bahati. Kaya para tong propeta, except yung ender niya kanina, na mali yung kutob. Kala ko flood sabay sa Agos, ba't di ka sumunod? Oh well, DPWH. Kasi waktong mang-ulol at nakita Flood control. nyo na sobrang palpak yung flood control. Sobrang palpak yung flood control kasi under nga siya ng floodway. Yun nga yung binanggit kanina. Pero ikay walang pake, di ba? Floodway Battle League, Rap Battle League, panoorin yun guys. Magaganda mga battles dyan, no? Kasi tinira mo si Vitrum sa pagiging rallyista. Putang inang dis na. Ikay Repin Rizal, tas galit sa aktivista. Diba? Ironic. Para tunog astig siya. Pati bansa ay kinalaban. Ginawang diamond in the rough, perlas ng silanganan. Kaya tong current ng baras, masasakop agad. Ako yung hangin galing Leyte pagkahakot sagad. Hinarap ko storms sa pagkahakot sagad. Survivor ng Yolanda at mababalot ka, Brad. Hinarap ko storm surge, di matatakot sa flood. Kaya Medyo stumble siya doon, no? Nagamit niya yung fourth line as third. balot ka, Brad. Hinarap ko storm surge, di matatakot sa flood. Term. Nabulol. Kaya ng legacy yan. Ano hinihintay nyo? Walang legacy yan. Walang ambag na brand new. Yung approach ay same lang, habang sa akin IQ at makabagong game plan. Gaya ng, sinadya ko yung 2 battles para tumagal ang prep mo, para maging greedy ka sa oras at yung rounds stretch mo. Parang Marcos, gets nyo? Extend yung time niya. Orda ko yung 2 battles para tumagal ang prep mo, para maging greedy ka sa oras at yung rounds stretch mo. Parang Marcos, Ang ina mo, which is totoo. Kanina 3 minutes, ngayon 4 minutes. gets nyo? Extend yung time niya. Yun ang gawain. At nung nalamang time is gold, gusto niyang nakawin. Kaya yung diamond, may Tapos alam ko, ang Ruffian, criminal, magnanakaw din eh. Hindi ko sure shit. time is gold, gusto niyang nakawin. Kaya yung diamond, may daya. Sa overtime sa sapaw, saktong diamante. Diamante ni Imelda, galing yan sa nakaw. Kaya gasgas yung diamond, kasi hindi ka Diamante ni Imelda galing sa nakaw since Guinness Book of World Records recognized Ferdinand Marcos and his asawa ang pinakamalaking nakuha or nakurakot or nanakaw ng gobyerno sa ang resources and money. Yeah. Greatest corruption of all time. nakaw. Kaya gasgas yung diamond, kasi hindi ka priceless.
Stupid lang sa highness, mamamatay kang flightless. Timeless. Parang suicide bomber na merong life vest ako. Yung meta, kung mismo, nabilib ang wisest. Yung meta, bulismo, sa bilis mag-digest. Yeah, I'm the nicest. 2 battles, wildest. Pero hindi to kindness. Na yung dream match mo, ginawa kong side quest. Tangina mo, Oo, ano wal- yun? May tawag dun eh, parang minamaliit niya yung something na worthy na, malaki naman siya, naglaban sila, but like, minaliit niya in a way, kasi kay Raffian, dream niya, kino-call out niya eh. So parang minaliit ng ni GL na side quest lang to, sino ka ba? Parang sinabay nga lang kita eh. Dream match mo, ginawa kong side quest. Oo, wala akong pake. Gusto ko maumay siya, tanggal yung sungay niya. Tipong pinaghirapan mong ligawan tas tinutime ka. At kung Gago. Tay tayo dyan. From GL to BL. Putang ina mo. At kung mag-isa buhay ka, well, ako rin para hantingin ka. Ako'y sasali lang ulit para patalsikin ka. Parang bastos na, no? Putang ina mo. Yung parang wala kang balak mag-champion, gusto lang kitang talunin. Tapos biglang at di magpapatalo. Gago, ang sakit nun. Kaya makinig ka. Ito na yung round 6. 6 sa pang 6 na battle. Well, edi may call out na kasama. Sa ika-6 yan tatama. Ina mo, ayan na, 6 straight. Ika-6. Pero hindi si Numeros to. Magkaiba si Numeros siya kasi 6 straight. Like, gods nga eh. Sama, sa ika-6 yan tatama. 6 straight dun sa ahon at si Vitrum na bahala. Ikaw, Biglang gana ng puta. 6 straight na DDS versus Bitrom na activist. Oh, fuck, damn. Actually, maganda rin yun eh. Mas expected ko yun. 5 minutes kada round. Yan ay trap, you guessed right. Para sa'yo yung quantity while I get the best rhymes. Disiplinado at finest. Ito'y kitil with deadline. I don't need the time less. I can kill with less time. At kung tunay kang Ina mo, hindi niya ginawang punchline yung timeless, man. Brinake niya na naman expectations. I can kill with less time. Prinove niya kasi nga mas maikli yung rounds niya kumpara kay Raffian. Paano niya rin na-predict na mag-overtime si Raffian in this time, di ba? Putang ina mo? Talaga. At kung tunay kang Rizal at gusto mo ng lunas, iba't di ka magpakita sa luneta bukas. Kasi nga September 21 kinabukasan nito is yung Grand Rally, no? The trillion peso march ata yun. So parang ba't di ka magpakita bukas, ba't ka nandito? Kita sa luneta bukas. Tsaka parang reference din siya, no? Kasi parang nandun ka, taga Rizal, babariling ka since sa luneta nga namatay si Rizal. Damn. Round 3 was fine. It was fine. It was nice. May part na parang ang tagal din ng setup dito, no? But at the same time, nabuo niya naman kung ano yung dapat niyang buuhin. Ang magkakonekta dito yung round 1 at round 2 eh. Pero yung round 3, parang solo killer round siya. But for me, the best round JL had with Raffian was round 2. Round 2 talaga, Hindi ko alam kung paano niya kinoconstruct to, paano niya pinipredict, paano siya naglalagay ng blank setups, di ba? Paano niya na-mind condition yung tao and Raffian himself to not say something. Pwede ba magbate lang kayo? Wag niyo... Pwede ba wag niyo hulaan, boy? Gago, men! Nangina mo yung crowd. Uwian na. Tangina! Grabe aba! Nagpa-flood control ka, siguraduhin mo dun bukas na magrarally ka ha. Abangan niya yan bukas, baka naka-skimas yan, tapos nakasando. Tangina! Tapos sinita pa yung oras ko? Sure ka, men? Bakit last year hindi ka sumunod sa time limit ng isa buhay tournament? Oh, teka lang. Ako dito nagsisipi. Pipwesto lang sa Gedli. Tas yung patunay na hindi din sumusunod sa oras si GL,
Pinost ko na sa FB. Ayan, gago, pinost ko nga, legit. Ayan o, pinost ko. Nasaan yung sa ano dito? Papakita natin yung oras niya kasi sinisipan niya yung oras ko eh. Ito pala yun! Ito yung pinost ni Rapian mid-battle. So for reference, no, may pinost si Rapian recently. Hindi ko alam kung deleted rin siya. Like, pinost niya yung parang time limit ni GL. Nasaan yung sa ano dito? Papakita natin yung oras niya kasi sinisitan niya yung oras ko eh. Kaya pinost nga. sumusunod na. Asan dito? Dapat natin yan. Saan? Basta malayo, ayan o. Kay JD, round 3, 4 minutes and 25. Tangina, hindi daw ako sumusunod sa oras. Mga invento mong rules, hindi ko nire-recognize. Malamang susunod ka sa oras, dalawa laban mo, mahihirapan ka mag-memorize. Tangina mo. Gago. Oo, siya yung nanalo sa isa. Yun lang. Medyo dragging yung part na yun, no? Parang gets ko. May stunt na ginawa, may gimmick na ginawa dito si Rafian, but it didn't pay off well since hindi nga nagpakita sa screen. So, hindi niya rin masyado na-encourage na magbukas kayo ng Facebook to check kung ano yung pinost ni Rafian. Not as much as ano din, hindi rin lahat dyan is nakafollow kay Rafian. So, how would they know? Kung page ba? Personal account? Saan makikita? So, hindi rin nakita sa big screen. Yun nga. So, naging dragging siya for me kasi hindi rin siya nag-pay off. Though, binanggit niya naman yung time na 4 minutes and 25 seconds. Mahirapan ka mag-memorize, blah, 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 blah. Yeah. And it spent almost a minute. Gago. And garnering 5-second reaction. Hindi siya worth it. But still. Oo, siya yung nanalo sa isa buhay na sobrang dikit. Mga pangontra ni Vit di umubra sa kanyang obrang bit-bit kaya inalayan nyo siya ng suportang hitik. Pero tong Diyos nyo ngayon ay pinagkampiyon para makuha lang yung koronang tinik. Ang sisihin mo yung inchik. O si Boss Anigma bro. Pinapapatay ka niya dahil atheist siya, ayaw niya ng mga Diyos-Diyos sa ligang to. Maghugas kamay ka na ko. Ito'y iyong sintensya. Papunta na sa kalbaryo nito at makikita ebidensya. Ngayong mga linya'y lumalatay sa Diyos, ito ay penitensya. Dahil ito daw yung second coming nung nakasalamin na kid. Pero Balakid. So, nakasalamin kasi si Balakid, no? ikaw yung BL, GL. Sulat mo ay diinan. Sinagtala, anino lang ata nung liwanag na galing diliman. Woo! Anino lang yata nang galing Diliman since taga UP, Diliman, si Balakid. So, Anino, Dilim, di ba? Sinagtala, Starlight. Nagtala, anino lang ata nung liwanag na galing diliman. Napupuno na ako dyan. Astang balakid masidhe. Diba? Gumawa rin ng point eh. Gumanon si GL eh. It was a point. Ay diinan. Sinagtala, anino lang ata nung liwanag na galing diliman. Napupuno na ako dyan. Astang balakid masidhe. Oo, yung oras ko mahaba pero yung pasensya maikli. Tutulan ng binte. Maiging malumpo. Hatiin ng bungo. Tutal humahakot kay Balakid gagawa ng bakod gamit sarili niyang buto. Inaantay pagbabalik ni Allen, tangina nito. Pues mamamatay ito sa train station, kakaantay sa master, Hachiko. parang Hachiko. Hachiko guys, no? Popular movie siya, no? Yung aso. His name is Hachiko. Siya Shiba Inu. Nag-aantay siya sa Japanese train station ng kanyang amo. So, hindi na bumalik yung amo niya. And then the dog just waited. Alam niyo yun. It is a widely used reference. And yeah, ginawan siya ng statue kasi nga yung aso is super loyal. So, nagstay siya doon. Super loyal din si GL kay Balakid. Yun yung term. Yun yung sinasabi niya. Inaantay pagbabalik ni Allen, tangina nito. Pues mamamatay ito sa train station, kakaantay sa master, parang Hachiko. Ano yung train station? Mamamatay ito sa... wala siyang other meaning. Parang binanggit niya lang mamamatay sa train station, kakaantay sa master. Gets ko yung kakaantay sa master, but like, ano yung train station? Chiko, Japan, anime, kayo na magpaliwanag kay Looney na support. Gago! Looney, simula ngayon. Please, mag-ano-ano ka ng anime, tinitira ka na ng mga ganito. Japan, anime, kayo na magpaliwanag kay Looney na support ka rival.
Ito'y mababa pang balakid para sa Colossal Titan, no? Titan! Ito yung mababa pong balakid sa Colossal Titan, no? Sa Attack on Titan, no? Anime din siya. So, parang meron kasing wall dun sa city, eh. So, parang mababang balakid pa lang siya. Tapos yung mga Titan, ang lalaki. So, yeah! Masyadong advance to si Raph yan. Ngayong pumapatay na ng God, ito'y Clash of the Titans, so Titans! Dahil pambata lang yung superhero nyo, parang Teen Titans, so Titan! Pambata lang yung mga superhero nyo, parang Teen Titans. Alam nyo na yun. God, teen, binata, bata, young God, current God? Yung ba yung train of thoughts na kaya mong Train of thought lang yun, guys. Huwag nyo lagyan ng S. gawin? Dahil sumasakay sila'y akala'y magaling ka na rin. Abay mga taga Maynila yan ba'y mga sanay magsiksikan sa tren. Kaya damn! Paikot-ikot lang ang biyahe ng tren at yan ang revolusyon mo. GL Train of Thoughts ang sementeryo ng evolusyon mo. At halimaw ako. Train of thought ang sementeryo ng evolution mo. So, binanggit kasi ni GL na ang comfort zone ang sementeryo ng evolution. So, parang kinallback na yon, pero binalik niya kay GL yung line na yon para sa kanya. Train of Thoughts ang sementeryo ng Like, personally, specifically tailored para sa kanya. evolusyon mo. At halimaw ako. Pero mag-train ka pa rin, tol. May halimaw sa train. Shake, rattle, and roll. Heartless beast May episode sa Shake, Rattle, and Roll na may halimaw sa na heart train. ang kinukuha. Reverse Hunter x Hunter ang tatanggalan ng puso si Kiluwa, di puta. Hunter X. Yun nga, actually, recently ko lang nalaman na wala nga talagang X, no? Kasi, yun yung commonly natin nakikita Hunter X Hunter. Pero wala talagang X. But like, it was a norm, no? Naging stereotype siya na may X sa Hunter Hunter. Dapat Hunter Hunter lang, walang X. So, parang, hindi na siya mali. Kung baga sa sobrang common na natin siyang naririnig, hindi na siya mali. Hunter X Hunter. Rattle and roll, heartless beast na heart ang kinukuha. Reverse Hunter x Hunter ang tatanggalan ng puso si Kiluwa, di puta. Tung train, kailangan pa mag-train ng may training wheels habang ako sinusubukan lang aking latest skill. Kaya pasensya kung magiging taga-late aking latest skill nung Latest skill. Kung mga sinasabi niya latest skill, etong train of thought, ginagaya niya rin. So, yun yung parang sinasabi ni Raffia na latest skill na meron siya. Tapos parang sinasabi niya, etong taga-Leyte, taga-Leyte si GL eh. Etong taga-Leyte, ang aking latest skill. So, parang ito yung pinakahuli kong pinatay. Galing. pasensya kung magiging taga-late aking latest skill nung in-interview siya ni Batas, nag-brownout sa kanila. Leche. Totoo ba? Ano rin kayo? Basehan, pag-usapan natin pare. Panoorin nyo yun guys, PNP. Pag-usapan natin pare by Batas. Kinakausap niya yung mga battle rappers or even the hip-hop people, you know. Brownout sa kanila. Leche. Umagri si JL sa mga totoo. Panoorin natin. Tapos bumibilib kayo sa putapete? Ba't ako maniniwala sa current na taga-Leyte kung saan madalas walang kuryente? Ang ina pre, walang kuryente sa inyo, tas current god yarn. Kaso, Fuck! Naalala ko yung line ni Supremo kay Dave Denver na hindi ka makakapaghugas ng pinggan kapag hindi umuulan sa inyo. No? Ang ironic pa, taga-baras din si Dave Denver eh. Pareho sila ni Rap yan. Oh my God. Ina-acid ako, bisit. Ang ina mo. walang kuryente sa inyo, tas current god yarn. Tas sobra ka naman. Dating current naging sinagtala. Puta baka maging solar ka na yan. Solar. Tas kayo naman, doon sa Kakashi, Kiluwa, kuryente yung barena. Siguradong you're screwed pag sumabay sa current. Yung letrang binato na nagpabilog sa inyo. Yung pala walang kuryente yung barena ang napaikot niya kayo. Kaya tangina ninyo. Tung Diyos nyo. Napaikot niya kayo. Kaya tangina ninyo. Tung Diyos nyo, mapabako na to kasi puta lame. Anong you're screwed? Pagkabako, gago, you got nailed kasi tumami na yung sins. Nang ina mo, you got nailed. Shit.
Grabe yung ano no, delivery tsaka yung ano niya. Performance. Ako, gago, you got nailed kasi dumami na yung sins. Ever since sa torneo na wala pangalan ko. Sa daming kinitil ako tunay na Johnny Sins sa dami ng pinatrabaho mo. Kaya na Johnny Sins porn star no, marami siyang roles so maraming pinatrabaho. Oh, sa daming kinitil ako tunay na Johnny Sins sa dami ng pinatrabaho mo. Kaya naparito ba to boss para ako'y parusahan, pangalandakan mo. Pero GL kung tunay kang Diyos, mamamatay ka para sa mga kasalanan ko dahil ako! Yung mga audience nakangiti. Utang ina nyo, inaabangan nyo kasi yung ender eh. Grabe yung mind condition na ginawa ni GL, hayop. Parang hanggang route na ginawa. Hindi na tuloy-tinuloy. Gago kayo eh. Dahil ako! Gago ka, GL. Ano rin, actually nakakapanghina siya sabihin knowing na parang alam mo sa sarili mong tangina, binugbog ka ni GL. Man, what the fuck? Ang hirap din banggitin ng ganong ender. But like, maganda yung round 3 ni Raffian, to be honest. Siguro sa rounds naman ni Raffian, round 3 yung the best, round 2 yung dragging, round 1 yung second best. Pero tangina nung mind conditioning. Ano yung breakdown na yun? Putang, parang sinira mo yung pagkatao doon sa loob ng battle eh. Minsan gets mo eh. Parang yung character assassination, nagtitake effect siya sa next battle. So parang dito, nararamdaman agad ng tao yung effect na ginawa ni GL kay Raffian. May ganun ba sa anime na parang sinaktan mo siya tapos yung sugat parang hindi naghihilom, parang ganon, hindi naghihil or any game reference. Tangina, parang ganun yung ginawa ni GL kay Raffian. The fuck, man? Grabe tayo routing gagawin ni ano dito. Raffian, kawawa, mababalikan na ito. Putang ina. Imagine nyo yung next battle ni Raffian, man. What the fuck? Makaka-bounce back lang to pag something smaller than Raffian or katapat niya is ano. Pero kung old god itatapat kay Raffian, I think kung gantong level, feel ko kailangan pataasan ni Raffian yung arsenal niya. Yon, knowing na nag-experiment nga siya dun with the train of thought. That was a good attempt. But at the same time, if you're showing the skill dun sa taong professional level, kung kunwari pinapakita mo yung train of thought sa harap mismo ni GL, you have to perform it twice as much, no? Kasi yun na nga, kumbaga nandiyan kayong dalawa, makikita yung pinagkaiba ng skill nyo, makikita yung difference na ginagaya mo lang versus pinapangalandakan mo na mas magaling ka gumamit ng skill na meron siya. So ayun nga, this was a clear body bag, man. For me, comparing to GL versus Husky, mas maganda yung clash. Mas maganda yung clash ng GL versus Husky compared sa GL versus Raffian. But, mas malakas si GL dito kay Raffian ngayon compared dun sa Husky. Kay Husky pala. So, yeah. What the fuck? So many anime references but at the same time, yun nga, surface level. As you can see, hindi naman ako familiar sa anime na yan. Aminado naman ako. And, fuck! Yeah, galing, putang ina mo. Please, manood kayo ng live. Panoorin nyo to. Manood tayo ng live, no? Baka manood ako ng ahon. GL vs. Raffian! Oh my God. Baka last na to, men. Kasi, grabe, inaano na si Ari ko. Para sana lang pareho! 4 minutes! Damn! Ang boto ng urado, 5-0! Magingay para kay GL. Nang rare din marinig ni Anigba na panalo tayong lahat, no? Baka hindi niya lang masambit or, I don't know, just to compare with GL versus Husky. Baka magtampo si Husky. But like, damn! Panalo tayong lahat sa laban ni GL na yun, yung dalawang yun. And, to be fair, hindi sila na bodybag ng hindi lumaban. Lumaban silang pareha. Si Raffian and Husky, they both gave their best talaga, best performances. And that was their best modes talaga. No? Damn! Shoutout kay Raffian. Salamat. Parang yun nga, no? Tinanggalan nga ng sungay si Raffian. Since villain type din si Raffian, may pagka-villain type si Raffian na parang pumapatay ng mga old gods. Lalo na tinapat si Raffian kay Apok.
round 1 ng Isabuhay. Sobrang solid yung battle. Binoto ko si GL. Sobrang Yun, kung nagustuhan nyo yung video guys, no, pwede nyo nang skip to. Pwede nyo skip tong judges part, pero I will watch this through. Pero yeah, thank you so much for watching guys, no. Ginawa siya creative na naman tulad ng round 1. Naglabas siya ng mga baraha. Yung round 2 kung paano niya pinunchline yung Zoro. Sobrang lupit nun. Pero yun nga, GL all 3 rounds. Sila ako, isa ako sa bumoto kay JL all 3 rounds. Grabe yung pagkakasagsig ni JL ng lahat ng concept, punchlines, lahat na-compress niya sa maikling round lang. Tapos, andun lahat ng mga gulat factor, lahat ng mga bago sa pandinig. Andun, nalaring lahat. Talagang wala na akong masasabi, all 3 rounds, JL. Yung Harlem, binoto ko si GL kasi 1 into niya, kahit hanggang ngayon mind blown pa rin ako kung paano niya ginawa yun. Na-transcend sa 4-bar, 1-bar setup yung mga punchlines niya. So far, no, yung mga judging nila, puro kay GL. Men, bangitin niyo yung kay Raffian. Raffian did something good naman, kahit paano. But like, yun nga, ang pinaka-iconic kasi, ang iconic, ang timeless ng mga ginawa ni GL, parang anytime pwede mo siyang ma-remember. Kumbaga, highlight na siya eh. So, sobrang highlighted niya, natabunan na, hindi na halos na judge si Raffian dito. Ang galing nung master plan nung mga rounds niya. 1-2, nakuha niyo yung talagang sobrang lakas ng effect sa akin. 3 medyo siguro may... Yun nga, sa pagkakasabi ni Harlem, the way GL creates his masterpiece is by using a master plan, or the whole three rounds was a project itself. Kumbaga, hindi lang siya gumawa ng round 1, round 2, round 3. Magkakakonekta yun. May connection yan. Kumbaga, yun nga, ang sabi nga ni Looney, gumagawa si GL ng punchline, tapos yung lahat ng punchline, ipa-punchline niya pa. Critic siya ng pero pwede ko ibigay yung 3 kay Raffian. Although, basag yung game plan ni Raffian siguro sa Ender shit, pero ayun nga Yeah, yun din yung feeling ko. Hindi ko sure dun sa Ender. Lalo na yung round 3, mas masakit yung round 3 kasi hindi niya na halos binanggit. All 3, naaangatan ni GL kahit una siya. In the sense, so binigay ko yung boto kay GL. Shoutout kay Raffian, tol. Lupit yung pinakita mo. Yo, totoo, men. Yun, bali, ito tropa ko tong dalawang to eh. Pero, base sa nakita ko, nakuha agad ni GL yung momentum sa round 1. Sobrang lakas nung round 1 ni GL. Pakiramdam ko kahit malakas yung ginawa ni Raffian, hindi nakahabol yun dahil iba yung ginawa ni GL agad sa bungad. Yun yung mahirap dun eh. Pag magaling ka mag-set ng tone, ng set ng momentum, mag-set ng expectation, hihina yung kalaban. 'Di ba? Like kahit anong performance ng kalaban, kung tinapatan mo ng ganito yung dapat magsuntulan tayo, labasan tayong ugat, boy. Wala, men. Ko yung round 1 kay GL. Round 2, ang lakas pa rin ni GL. Pero kahit pa paano nakahabol yung kay Raffian. Pero hindi ko, dikit siya. Pero ibibigay ko pa rin ng gahibla kay GL yung round 2 dahil dun sa naibalik niya yung nagpapala, yung pinagpapala. Yun, isa sa natandaan ko yun. Pati yung Zoro. Kumbaga, sa isang round with GL, lagi siyang nag-iiwan ng isang solid na haymaker na yung pakiramdam kung nilalamang niya. Now, everything is judged by puro GL, man. Si Raffian, ganda nung round 2 niya, pero niya, dikit, pero round 2 GL. Round 3, tabla para sa akin. Pare silang lumaylay doon. Pakiramdam ko, hindi mahina, pero mas maganda yung ginawa nila ng 1 and 2. Round 2 ni GL. Tabla ng round 3. Ayun, 1 and 2. Gahibla lang sa 2, GL, round 1, GL pa rin, round 3, tabla. Yun, pero pares kong idol yan. Pukin ang ina yung dalawa, paldo na naman si Arik. Binoto ko si GL, parang lumamang siya sa quality, kumbaga solid yung If ginawa. you guys wanna watch how GL started this, apoy, no? Panoorin nyo. Yung pinaka-apoy niya talaga, yung parang nag-start siya magawa ng concept, is dito, sa laban niya kay Sayad. Panoorin nyo. Yun yung parang pinaka-apoy niya. Doon din nag-start yung current God, old God, blah 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 reference. Pero kung gusto niyo mapanood yung parang arsenal niya, kung paano siya nagkaroon ng ng gantong battle style, no?
panoorin nyo yung laban niya kay M-Site ng Quarantine Battles. Doon talaga nag-start magkaroon ng apoy si GL. And pumatong kayo nung nilabanan niya si Unico, no? Yung schemes niya doon. Pero if you guys wanna watch how he really started GL, panoorin nyo yung laban niya kay ano yung pangalan nun? Doc Pau ata yun. Doc Pau. Yung pinakaunang laban niya. Hindi ko sure kung si Doc Pau o si Zenlook, pero si Doc Pau ata yun. Yeah. Funny rough, kung i-rate natin 10 over 10 yun, pero pinakita ni GL yung 11. Tapos feeling ko sa napanood ko parang parang nakontra ni GL yung rounds ni Rafian at the same time kung binaliktad naman natin kung nauna si Raf magmumuang rebuttals yun tapos mas malakas siguro yung impact pero congrats pa rin kay Rafian, solid GL at nasa akin yung cards. Siguro tumatak sa akin yung kung paano niya nalaro yung simula sa una niyang laban dun sa papunta sa laban namin. Yun yung parang naging yung mga punto niya na dinala sa laban namin, yun yung parang sobrang naging malakas talaga yung epekto. Yun yung naging pinakang basehan kung paano iikot yung buong laban. Kaya yun, ang galing kasi nagawa niya ng maayos yun at napakita niya na kaya niya talagang gawin. Yun. Dahil sa internet bandwidth, lumaki na ulo neto kaka-bad trip. Sa dalawa bumangga, may ipit sa gitna tong subway, masasandwich o sasagasaan ni Wilson the Boss. Tutal matapang ka laugh trip, habang kinukulungan kanyang katawan ay isip ko hams. Mababang balakid, balik. Siguro naging epektibo yung mga schemes na plinan ko. Kasi may ganun kong inisip parang hindi na siya punchline count based. Parang moment based na siya. Parang agawan na lang ng moment. Hindi na siya masyadong nakabase kung sino may pinakamarami kundi dun sa highs. Parang importante na yun So, yun yung game plan ko going in tsaka yung sakto lang na talagang intentional na binawasan ko talaga yung time ko pero hindi ko alam kung nag-translate pero sa sulat ko siniksik ko lang siya sa tingin ko. Yun. Kaya di mo na malayang, walang diamante na halang. Ika'y bali-bali naman, sa talas ng espada, ika'y hati-hati na lang. Yung dila ay katanang, nananabik na lang. Di ka na mamalikmatang, ito yung Zoro nung round 1 kararating pa lang. Yun siguro sa ngayon. Yan parang GL in his Lanceta mode. Oh my god, nakakamiss si Lanceta din ba mga talampota. Pahinga muna. Sana magawa ko na yung mga pinaplano ko na mga... Yeah man, well-deserved rest man. Kailangan mo magpahinga after that. That was clear. Ano talaga Kailangan mong bumawi sa ganyan Parang mind condition. Ang tawag doon, kailangan mo mag-meditate. Promise. For me, parang nga din kay GL, dapat mag-meditate din to Sa dami ng battle na nilalabanan nito hindi ka ba naubusan ng concept, boy? Kanta, plano kong maglabas ng mga collab para may mga nakakausap na ako mga artist na gusto kong bigyan ng mga project. Tapos yun, sana mailabas ko siya soon. Yun, ganun pa rin. After nito, siguro ipopost ko yung chapbook ko. Second chapbook ginagawa ko. Third chapbook in progress. Patreon, kung gusto nyo mag-subscribe, may mga content doon na babawi ako. Kasi tapos na yung dalawang laban na to. Music, paisa-isa. Music video, meron din pinaplano. Tsaka, yun, abangan lang natin. Ahon, tingnan natin. Yun, maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi ko magpapatuloy ito. Talo man ngayon, pero babawi tayo. Asahan nyo yan. Maraming salamat palagi. Yun, Rafian. Sa sumusuporta sa akin, sa lahat ng MC sa buong liga, yun, maraming salamat sa patuloy na support, especially sa live, yung mga dumadayo pa galing sa labas ng Maynila, sa ibang probinsya para manood ng mga battles. Yun, maraming salamat. Hindi ko man ma-replyan yung mga message nyo, yun, from the bottom of my heartness. Thank you, Ness, everyone. Peace. Yun. So guys, thank you for watching So damn, so far this battle is
Ina, pang Battle of the Year eh. Pwede siyang nomination for Battle of the Year. Ayun nga. Hindi ko na alam sasabihin ko, to be honest. That was a good fight. Ruffian did a good fight, to be honest. That was a good fight talaga. I know he did his best, but like GL is another beast, man. Parang ano siya eh. Paano ba to? Kung like natatranslate lang sa English yung mga battles ng Pinoy, oh my God. Maiintindihan mo kung bakit gaano kabaliw si GL sa ganito eh. Kung paano niya nako-connect yung mga bagay-bagay. And the fact is, naset niya na yung tone na kailangan natin mag-abang for GL. Yun nga, ang sabi nga, ang kalaban ni GL is yung expectation. Since eto na naman, gumawa na naman siya ng expectation of something as big as this, may, I don't know, if mahihirapan siya. But looking at it, parang hindi siya nahihirapan eh. Diba? Like, man, nah, he really deserves battling with some old gods right there. Balik nyo si Moat. Deserve niya na yan for me. Ayun. Yeah, I miss my inhaler. Ayun. Shoutout sa mga nag-comment before, no? Ayan, ito na yung GL versus Ruffian na hinihintay nyo. But at the same time, if napanood mo to nang hindi pa napapanood yung original, bakit hindi ka sumunod? Diba? Kaka-play nga lang ka. Kaka-start nga lang pangalan ng video. Yun yung sinabi ko, manood ka muna ng original. Or kung ganti, sabihin natin nagkamali ka, hindi mo napansin, napanood mo to nang hindi pa napapanood yung original. Balik ka, punta ka doon. Punta ka sa description ko. Ayun yung video, nandun yung video. Balikan mo. Panoorin mo 3 beses, boy. Ayan na. So, yeah. Continue supporting Flip Top. And let's watch battles. Let's appreciate art. Support hip-hop. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like. Make sure to subscribe, no? Diba? Kanina pa pala tayo na kayo ko. Ngayon ko nga lang nakita recording ko. Okay, guys. Thank you guys for watching. Ayan. Subscribe tayo, guys. Subscribe.